18 ng Setyembre, taong 1871, lumabas sa mga palimbagan ang ikalawang nobelang isinulat ni Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Riolonda. Ako si Simon, ang nagbabalat kayong mag-aalahas. Tayong pagiganti. Pagiganti lamang ang nais ko. Sagana yung aking pangalan. Paano ko sisimulan ang aking buhay nang wala si Paulita? Namatay ang aking ina't kapatid. Hustisya! Hustisya ang kailangan! Tandaan nyo, ang akin ay akin. Mahal ko si Paulita. Siya ay aking pag-aari. Kailangan mong bayaran kung ano man ang inutang mo. Nang iniwan ako ni Ibarra ay para na rin ako namatay. Nasaan ka, Ibarra? Nasaan ka, mahal ko? Parating na talaga sila! Tumba ka! Tumba ka! Lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alala na, ganda diba? Ang bagal-bagal naman ang takbo nitong vapor. Hay naku, at yung mga nagdaraang kasko, bangka, balsa, at mga Indio nagsisipaligo at nagsisilaba, nakakasira lang ng ganda ng kalikasan. Bibilis sana ang takbo nitong vapor-tabo kung wala ang mga Indio sa ilog, sa pampang, sa alinmang lipunan o sa alinmang bahagi ng daigdig. Ang kalinuhan ng siyentista ang gusto kong bigyan pansin. Dahil kung walang siyentista, walang pag-ulan at dapat iyong pag-aaralan ng mga tao rito. Magtigil ka, Bensay! Karanasan lamang ang kailangan upang mapaganda ang ilog Pasig. Hindi na natin kailangan pag-aralan ng siyensya. Hindi, matalinong pag-iisip ang kailangan. Dapat mong isipin na napakalaking problema ang liko-liko at mabuhangin ng ilog Pasig. Loy ka lang yan. Kailangan lang humukay ng malalim na kanal na naglalagos sa ilog Pasig at Maynila. At dahil doon, mapapadali ang mga paglalakbay. Ngunit, saan kukuhanin pambabayad sa mga manggagawa? Wala magugulo na sa labi. Pipilitin natin gumawa ang mga mamamayan. Bata man o matanda. Wala maganda maitutulot yan kundi kabuluhan. Kaguluhan? Bakit? Nag-alisa na ba ang mga taga-Ehipto? Nag-alisa na rin ba ang mga bilanggo ng Hudyo? Ngunit, hindi taga Ehipto ang iyong kaharap, kundi Pilipino na minsan hindi naghimagsik. Ang panahon noon ay tapos na. Hindi na muli maging magsing bansang ito. Dagdagan man ng maraming gawain, magpataw man ng maraming buwis. Mga Indyong Ingles! Kamusta si Kapitan Tiago?
Mabuti po ang kanyang lagay, senyor. Mabuti naman. Tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila, tingin ko ay hindi ito may isa sa katuparan. Nagkakamali po kayo. Bukas po ay makukuha na namin ng pahintulot. Si Padre Irene na binigyan namin ng 2 kastanyong kabayo ay nangakong tutulungan kami sa Kapitan General. At saan kayo kukuha ng pera? Nag-ambag-ambag po ang mga estudyante. May mga profesor na rin po. Ang kalahati po ay Pilipino at ang kalahati naman ay Kastila. Kilala niyo ba si Macaraig? Bukas palad po niyang inialok ang isa sa kanilang tahanan para maging paaralan. Sige, sana'y magtagumpay kayo. Maiwan ko muna kayo at aakit muna ako. Sige po. Ano nga ba sabi ng iyong ama yung tungkol kay Paulita? Ayun, pinapaalalahanan ako sa pangingilate sa mapapangasawa. Pero alam mo, pinuri ko sa kanya si Paulita. Oh? Sinabi ko sa kanya na sa Maynila, walang babaeng makakapantay sa kanya. Lahat na yata ng MA nasa kanya, di ba? Oo nga eh. Maganda, maputi, mayaman. Kaso nga lang, Ano yun? kaya hindi nakasama yung kinentahin eh. Yung tiyan yung masungit. Sungit nga noon. Ano ka lang pa ng mata? Kamusta kayo, Senyor Basilio? Di kayo ba pauwi na at magbabakasyon? At sino ang kasama mo? Isang kababayan? Oo. Nakalapit lang po ang aming bayan. Siya nga po pala si Isagani. Kamusta ang lalawigan ninyo? Balita kong may hirap ang tao doon at hindi nakakabili ng alahas. Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman po kinakailangan. Ha, tayo na lang uminom. Ako ang taya. Ngunit hindi po kami nainom, senyor. Ayon kay Padre Camora, tubig na ininom ninyo. Kung tubig nga po hinihiram ni Padre Camora, tiyak na marami siya natitirang pera. Tulad po ng alcohol, ang tubig ay nakamamatay ng apoy. At kapag lumawak at naging dagat, ay handang magwasak at pumatay. Kapag pinainitan naman at naging singaw, ay handang tumunaw. Oo, Mandi. Baula na ako sa inyo. Tutuloy ko ang aking pagsaservesa. Nakakapulabot ang taong yun. Hindi ko ba alam? Siya ang tagapay na kami ng Heral. Talaga? Oo. Saan kayo galing, Senyor Senyor? Sa iba ba? Nagtatanong lang sa mga pasahero kung may alam silang alamat. Kung sa alamat, mayaman ng Ilog Pasig, isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Bukod dito, may alam pa ako na isang alamat na tumutukoy sa isang kuweba. Ito ang alamat ni Doña Jeromina. Doña Jeronima. Magandang pangalan. Sige, Padre, kwento mo. May isang binata raw ang nangako sa isang paraluman na pakakasalan nito. Pero dahil sa labis sa pag-aaral ng binata, ang pangako niyang ito ay nawala sa kanyang isipan. Ang dalaga naman ay patuloy pa rin naghihintay sa iniirog niya. Siya ay si Doña Jeronima. Nagulat na lamang siya nang mabalitaan na naging arsobispo na pala ang binata. Isang araw, umupaw ang tubig sa ilog at pinasok ang kuweba. Kasabay rin nito ang biglang pagkawala ng nasabing Donya. Nilimot na ng panahon ang kwento ni Doña Jeronima. At iilan na lang sa mga mamayan na nakakaalala dito. Napakagandang alamat. Napaka-sentimental. Iyasama ko ito sa aking pahayagan. Padre Salvi, mas may namata ko ipasok natin si Doña sa Geneva. Hindi ba alamat ang ating pinag-uusapan? Bakit napunta sa komunidad ng Rizal? May isa akong alamat na alam na walang kalamat-lamat at ang ganda nito ay walang pamantay. Papasok na pala tayo sa lawa. Alam niyo ba na may namatay na pilogosterong nagngangalang? Ano nga ba ulit yun? Quevedo? Navarro? O Ibarra? Tumingin kayo, Roy. Ayon sa mga Guardia Civil na humahabol sa mga tulisan, si Ibarra, nang nalamang wala nang ligtas ay tumalon at siya'y siniguradong patay na. 13 taon na ang nakakalipas. At ang katawan niya ay Sumama na sa kanyang ama na Pilipostero. namumutla ka ata, Senyor Simon. Baka huwag mong sabihin na ikay naihilo sa isang patak na tubig lamang. Ang lamang ito ay huwag niyo dapat tawagin na isang patak ng tubig lamang dahil marami na akong marinerong nakikitang nahihilo dito.
Anak, ano kayang pakiramdam na mag-aral sa Maynila? Huwag ka mag-alala anak, makakapag-aral ka na rin sa nila at makakapagsulat gaya rin sa kanila. Talaga, Ama? Salamat po! Sige po, babasahin ko po muna yung sulat na ito. Oo anak, anong problema mo? Mga praile ama, tumaas na naman renta sa pinagsasakahan kong lupa. Magtimpi ka anak, higit na malaki ang magagastos mo kung ilalaban mo ang kaso. Ngunit ama, umaabuso na sila. Magpaumanhin ka. Hindi nila makuha ang lupang ito ama, hindi, lupa ko ito. Binungkal, minahal at pinagyaman. Buhay ang pinuhunan ko rito ama. Ngunit anong plano mo ngayon? Dalalin ko ito sa korte. Ipinapaalala ko lang sa iyo na kaya nila ipanalo ang kaso. Hubad ako ipinanganak itay, hubad din ako mamamatay. Sumama ka sa akin. Apo, kailangan ba talaga magpakalila kay Hermana Pencang? Wala na pong ibang paraan dito. Kahit lumisot pa sa bukas ng karami, gagawin ko upang maligtas lamang si Ama sa kanilang mga pusa. Pero may iba pa yatang siguro Wala na. paraan. Isan lang ako ng aking mga alkalde. Bukod sa binigay sa akin ni Kasi, kulang pa rin. Malalim na ang gawin dito at mukhang pagpapalala. Kayo rumatay na dito at magsayin. Paalam. Ang bayan kong Pilipinas. Kumusta ka, Ina? 13 taon po tayong hindi nagkita ah. Pero sariwa pa rin sa aking alaala yung sakit. Basilio! Christine! Basilio! Christine! Basilio! Agyak! Crispin! Basilio! Hindi ba sila patay? Crispin! Basilio! Hindi ba sila patay? Crispin! Basilio! Hindi ba sila patay? Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Matapos ka ba na iwan ang asawa mo? Idagdag pa ang mga anak mo. Hindi ka kaya magbaliw? Bali-balita nga. Nagkaroon siya ng one. Kung gayon siya nakakaawa, nararapat lang sa kanya yan. Kaya tinuruan ang tamang ato ng kanyang mga anak. Ano ibig mo sabihin? Di ba naman dahil sa kanyang pagnanakaw ng kanya, ayun ang kanyang napanak, kamatayan. Basilio! Kamatayan! Hindi ba sila patay? Basilio! Wala ka namin! Lumayo ka, baliw! Ginoong si Minyo na. May tutulong pa ba ako sa inyo, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung hindi po ako nagkakamali, 13 taon na po ang nakararaan nung huli po tayo magkita. At sa palagay mo, sino ako? Kayo po si Crisostomo Ibarra. Naangalan ng lahat ay patay na. Isang nakakamatay na limang yung nalaman. Maaari kitang mapatay. Maaari kang maging banta sa aking mga plano sa pagiganti. Patawad po. Ako'y nagkamali sa pagkakakilala sa inyo. Totoo. Okay na pa rito.
makalipas sa mahabang panahon, naparito ako para magiganti. Ngunit kayo mga kabataan, nagpalitin kayo sa salita nila. Hindi, Ginoong Simon. Ginamit namin ang wika nila upang kami pakinggan ng pamahalaan. At ang wika ito pa ang magbubuklod sa ating bayan. Mali. Mali ang iniisip. Tinatago nila ang ating wika, ang ating karapatan. Hahayaan kitang mabuhay ngayon. Ngunit, tutulungan mo ako sa aking sasagawang plano. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit ako may pangarap dito. Pag-isipan mo, para sa bayan ng ating mga gagawin dito. Tignan ninyo. Yan ay kwintas ni Cleopatra na dati natagpuan sa piramide. Di ba't maganda? Itong porselas na ito, nakakabighani. Mamahaling materyales ang gamit yan. Itong singsing na ito, ang diamante sa gitna, di ba't nakakahalina? Bumibili po ba kayo ng mga lumang hiya? Oo, bumibili ako. Teka, Kabesang Palace, nasan po ang lumang lakit ni Maria Clara? Lakit ni Maria Clara? Opo, yung isang magandang lakit na may diamante at esmeralda. Di ba suot po yun ng matalik kong kaibigan nung siya'y nagpunta sa ministeryo? Ang ganda. Nagustuhan ko ang disenyo. Pagbibili niyo po ba ito? Bibilin ko po to. 500? 1,000? 5,000? O maaaring pagpalit ng mga alaso dala ko dito. Kung ako ang papipiliin, hindi ko ipagbibili ang lakit na yan. Itatago ko ito upang maging relikya at maging alaala ni Maria Clara. Kung pagbibigyan niyo po ako, hingin ko po muna ang permiso ng anak ko. Hintayin niyo po ako. Malalim na ang gabi, Ginoo. Dito ka muna makutuloy habang inaantay mo ang sagot ni Kabesang Palace. Maraming salamat, Binibini. Maria Clara! Ibarra, labis ako nalulungkot. Ngunit bakit? Wala kaya tayo ikasal. Ngunit ayun na nga iniludulog ko sa'yo. Labis ng ama na ipakasal ako sa iba. Hinihingi ko na sa iyong ama ang iyong kamay. Ibarra, wala akong magawa. Ngunit di mo na ba ako kaya paglaban sa iyong ama? Huwag na huwag mong pagdududahan ang pagmamahal ko sa'yo. Tandaan mo, ito ang una kong minahal, Ibarra. Hindi naman sa ganun. Ngunit paano na tayo? Mahal kita. At sana ipangako mo na ako lang imamalis. Nasaan ang aking revolver? Saan? Patawarin niyo po ako sa pangasam ginawa ko. Pinalit ko sa inyong revolver ang lakit na pinagmimitahan niyo.
Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayong mag-ingat. Ikalulungkot ko kung magkikita tayong muli sapagkat makatitiyak kayong huhulihin namin kayo at ipatutubos sa malaking presyo tulad ng pagbebenta sa mga alahas niyo. Pagbaba niyo sa hagdan ng bahay ko, makakasiguro kayong hindi na ninyo ako may tuturing na isa. Natagpuan ko na rin ang taong aking hinahanap. Ay, ikaw pala. Sige, maupo ka. Kumusta ang iyong amay? Mabuti naman po ang kanyang lagay. Ganun ba? Naparito ho ako upang hingin ang inyong tulong. Naniniwala po ang mga kabataan na labis ang inyong pagmamahal sa bayang Sinilangan. Pwede niyo po ba kaming tulungan upang mapakiling namin si Don Custodio? Di ako makailam sa mga ganyang usapan. Masaya na aking kalagayan at marami akong ari-arian. Hindi po namin hangad na kayo ilagay sa kagipitan. Ngunit kahit kakaunti lamang po ang nalalaman ko tungkol sa mga batas at pagpapatupad sa bansang ito, naniniwala po ako na hindi masamang ahdikain ang tumulong at makisa sa gawaing pamahalaan. Magandang iyong kasagutan, binata. Ngunit hindi mo pa rin ako mapapapayag. Ang payo ko lamang ay ibigay na natin sa pamahalaan ang problemang iyan. Kung kayo'y, mauna na po ako. Kawawang binata. Quiroga, kailangan ko na 9,000 pisong yung inutang. Wala akong pera. Empleyado, tinyente, sundalo, lahat sila utang, pero wala bayad. Kailangan ko ng pera. Pero sige, dahil kaibigan kita, 7,000 inutang na lang. Sige, payag ako. Basta kikita pera. Pero, delikado, kontrabando, baka tayo huli sundalo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dyan. Sagot kita. Espinje, sabihin mo sa amin kung sino ka. Ako ay si Motis, ipinanganak sa panahon ni Amasis. Galing ako sa paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persia. Sa pagdaan ko sa Babylonia, ay natuklasan ako ng isang lihim. Sa takot nila na ibunyag ko ang kanilang lihim, ay kinagsangkapan nila ang banal na batang saserdote. Ang pinahamak ng batang saserdote. Umibig ako sa anak ng isang saserdote. Ang batang saserdote na Absidus ay umibig din dito. Gumawa ito ng kaguluhan at ako ang idiniin na may kasalanan. Umibig ako sa anak ng isang saserdote. Ang batang saserdote ng Abdus ay umibig din dito. Gumawa ito ng kaguluhan at ako ang idiniin na may kasalanan. Tinulong ako ang ngunit tumakas at nagpunta sa lawa ng Bioros. Pero doon ay pinatay ako. Nabigyan ako ng pagkakataon baguhin ang kaluluwas. Narito ako upang isitaw sa lahat ng mamatayang tao na ibibig sa akin sa hukay. Namatayang tao na nagpastangan sa akin kasintahan. Mamatayang tao malaga ng kadibanyan. Kadibanyan! Kadibanyan! Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Oo, ikaw nga, kurak may maitim na buto! Ikaw na nagparatang sa kapwa! Ikaw na lumapastangan sa Diyos! Ikaw na pumatay sa kapwa! Ikaw, demonyo! 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 Pinatay mo ang talaga! Pinatay mo siya! Pinatay mo siya! Patawad! Lumalala ang kanyang lagay. Kumakalat ang lasa sa buong katawan. Parang Pilipinas, lalong tumatagal, lalong umihina. Napansin kong hindi mo binabasa ang librong ibinigay ko sa'yo. Huwag na. Sa loob ng 1 oras, magsisimula ng himagsikan. Wala nang universidad, wala nang mag-aaral, at mga magpapahirap. Naparito ako para sa 2 bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng kaaway o sa panig ng Pilipinas. Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Magpasya ka. Anong nararapat kong gawin?
Salakayin ang kumbento ng Santa Clara at ilabas mo si Maria Clara. Pero huli na kayo. Patay na si Maria Clara. Patay? Hindi totoo yan. Ika-6 ng gabi na ako'y pumaroon sa kumbento upang makibalita. Ngunit, nasawi na siya. Narito ang sulat na galing kay Padre Salvi na dinala ni Padre Irene. At dahil sa sulat na ito, lalong naghihinagpi si Kapitan Tiago. Namatay. Namatay nang hindi niya alam. Nabuhay pa ako. Namatay nang hindi niya alam. Kaawa-awang nilalang. Nabuhay para sa minamahal, ngunit wala nang nadatnan. Ano na balita sa pinapahanap ko sa'yo, Isagani? Wala pa pong nakapagpabalita sa akin tungkol sa inyong asawa, Donya. Ipaalam mo lamang sa kanya na pinapahanap ko siya sa Guardia Civil. Buhay man o patay, kailangan ko siya makita. Sapagkat kailangan magantay ang isang tao ng 10 taon upang makasal muli. At sino naman po ang maswerteng Ginoo? Sino pa? E di si Juanito. Oh, bakit naririto ka? Ba't hindi mo sundan sa luneta ang mga nakakahalina mananayo at mga nganta? Mga prinses na sobrang kay puti at sobrang rin sa ganda. Teka, hindi ba ikaw nagpatawag upang tayo ay magkita? Oh, ako na kumakon. Buti naman po at nakarating kayo, no? Kagabi ay parang hindi niyo ba lamang ako nakikita? Tingin po ako nagtingin sa inyo pero parang lumuluwa na mga mata ninyo kakasunod sa mga katawan ng mga mananayaw. Napakembot-kembot sa tanghalan. Huwag mo ipasa sa akin ng sisi. Hindi ko alam ang iyong sinasabi tungkol sa mga mananayaw na iyan. Gayon? Ako pang mali ngayon? Paulita, alam mo namang ikaw lang ang gusto kong titigan at pagmasdan. Para sa iyo lamang ang aking mga mata, Paulita. Alam mo namang mahal na mahal ko ang aking bayan bago pa lamang kitang makilala. Ngayon, kulang ang ganda ng aking bayan kung wala ang iyong ganda. Darating ang panahon at lalayan na ang Pilipinas. Pagdating ng panahon iyon, matutupad na rin ang aking mga pangarap at ang aking kaligayahan. Pangarap? Pangarap? Sabi ni Tia, bayan ito. Paano kung mabigo kayo sa inyong pakikipaglaban? Magkatotoo yun, matutuwa pa rin kami. Kung may maghahalos sa aming mga bangkay at inyong ituturo. Yan nililibing ang mga bayaning nagmahal sa ating bayan. Langit, Paulita, langit ang aming madarama kung kayo'y mga bubuhay at magpapahalaga. Mukhang masarap ang sopas na ito. Ano ika ang tawag dito? Pansit lang. Kaya ba yan sa pansit natin kinagista? Hirap naman tandaan. Sa ngalan ni Don Custodio, binibinyagan ko ito bilang proyekto ng mga sopas. Para kay Don Custodio, ano ka ng sopas? Kay Padre Irene na may lumpiang Shanghai. At torta kalimango naman para sa mga private. Pansit pisado naman para sa mga. Dahil tulad ng pansit ng mga Injen, tayo tumatapos, ngunit sila nakapinabang. Hindi, dapat ialay namin ang pansit kay Quiroga, isang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. At saka, Eminencia Negra naman kay Simon. Maghinay-hinay kayo mga kaibigan. Posibleng may nagmamasid sa kanila. Kahit natawag muna ako ng dalagang ng ating pagkain. Anak mo, magkain niya. Teka, nakita ko yung paguli ng tao ni Padre Sibila. Subalit umalis siya matapos na siyang mapansin. May nagmamasid nga sa atin. Yung iba ang kinikilos ng mga tao ngayon. Alam mo ba ang plano pagiging magsik ng mga estudyante? Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Marami nang nasangkot. Kaya kung ako sa'yo Ginoo, pasunugin niyo po lahat ng mga papeles. Sige po, alis na ako. Basilio, nasaan po na ka ba kagabi? Wala ho. Ako'y nininyahan. Ngunit hindi po ako dumalo dahil ni Kapitan Tiago. Mabuti na nga rin at hindi ka dumalo ng Basilio, pilitin mo lumayo sa mag-aaral na may kinalaman sa akademya. Bakit po? Sangkot po ba si Simon? Hindi. Subalit sinaktan siya ng di kilalang tao. Mga tulisan po. Puro mag-aaral eh. Ah, ganun po ba? Sige po, mauna na po ako. Maraming salamat po. Ikaw din. Ingat.
Tuwa ka, Basilio. Wala na naman klase. Ano na ba nangyayari? Dapat yung bahala. Dapat ikaw bahala? Wala naman. Tinututuwa mo pa yun? Abay, kung wala nang pasta, sige, mauna na ako. Akala ko ba naman kung bakit siya masaya? Juanito, bumabuti na dito ka. Itatanong ko na naman sana sa'yo yung mga nakapaskil sa paligid. Wala! Wala akong kinalaman, Basilio. Alam mo yun. O, huminahon ka lang. Umumot na ka eh. Wala akong kinalaman sa mga mag-aaral. Kasapi lang ako pag gabayin sila. Inosente ako. Tandaan mo. Hindi ako kasama sa kilos na kapisanan. Mas mabuti na ang gantong paraan dahil mas masusubok ang pagmamahal natin sa ating bayan, ang Pilipinas. Sa panganib dapat pumaroon dahil naroon ang karangalan. Totoo bang inaresto si Tadeo? Oo, at kababari lang sa kanya. Dinares? Paano na ang utang niya sa akin ngayon? Sinahan niya lang po ang boss na at baka madamay kayo. Ako nga sinunod na ang librong hinarap ko sa kanya. Totoo bang pati rin sa Isagan ay hinuli? Bobong Isagani yan. Hindi naman siya dinakip at kung bakit pumunta siya sa tanggapan ng Kapitan General at nagpresinta. Eh paano na si Paulita ngayon? Maraming tagahang at yung Paulita dyan. Sino yan? Huli ako. Ba't mo ko iniwan? Kabesan tala sa 10 si Huli. Si Huli? Si Huli? Ayan sa harapan mo. Huli! Bakit? Ano pong nangyari? Nagpunta siya sa kumbento para sa'yo. Ngunit hindi namin inaasahan na yun na pala yung kamamatay na. Huli, bakit? Huwag kang mag-alala, kabesan tayo. Maghihiganti ko to. Aalamin ko kung sino gumawa sa kanya nito. Tuloy. Senyor, ako isang masamang anak. Pinatay ang aking kapatid at pinagsamantala na akin na. Ngayon, wala akong ibang nararamdaman kundi galit at paghiganti. Kahit nung himagsik ka rin, wala akong pakialam. Ikinulong ako nang wala akong kasalanan. Ngayon, handa na akong lumaban. Lumaban para sa kalayaan ng ating bayan. Dahil na rin sa aking desisyon, pawurong sulong, nabigo na ang kilusay. Dahil noon, patay na ang aking puso. Ngunit ngayon, wala na. Hindi na ako hahayaang muli magbigo ang kilusan. Papasabog ako sa rangya. Bango, may kilala tayo. At ikaw ang bahala sa mga kabataan. Ikaw ang bahalang gumising sa kanila. Dinamita? Hindi yan basta-basta dinamita. Makakarinig ang Pilipinas ng malakas na pagsabog. Mamayang gabi, magkakaroon ng pista. Pagkatapos, ilalagyan sa gitna ng handaan. At nagbibigay ng ningning. Pagkatapos nun, sasabog na iyan. Kung gaya'y wala akong gagawin. Meron kang gagawin. Pag narinig ang pagsabog, lalabas ka. Lalabas na rin ang artilyero. Pumunta kayo sa bahay ng Kabesang Tales. At pagkatapos nun, lahat ng mamamayan ay papalaban na rin. Pagkatapos, pupunta tayo kay Lola. Dahil nandun ang mga baril. Kami na ang bahala ng Kabesang Tales sa tulay. At mamamatay ang lahat ng mahihina, lahat ng hindi handa. Mga walang kalaban-laban? Lahat ng mistiso, incheck, dayuhan, mga kasilang duwag. Lahat silang mamatay. Lahat. Ano sasabihin ng mundo tungkol dito? Pupurihin nila tayo. Wala akong pakialam kung pupurihin nila ito o hindi. Tama. Hintayin ninyo ako sa simbahan ng Agustin sa ganap ng 10 ng gabi.
nararapat. Pero paano si Isagani? Makakalimutan mo rin siya. O Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang iyong kabiyak? Opo, Padre. Ikaw naman, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong kabiyak? Sadyang napakapait ng kapalaran para sa akin. Ikaw ang ibigin ko hanggang sa huli, Paulita. Anong ginagawa mo dito? Chris, galing mo tayo dito. Bakit ka alis? Puntahan natin siya. Hindi ko siya makita. Di ba na siya bukas? Gusto mo bang mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Ano mang oras ay masasabog iyon. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, halika, umalis na tayo dito. Ililigtas ko siya. Kawa ang manila. Pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ninuman, hahamakin pati kasawian, masunod lamang ang minamahal. O pag-ibig sana'y iyong itangi, ang puso kong malao ng sawi, at ayaw kong lumiha pang muli. Napakaulad ng parokya namin. Pero mas maulad ng parokya namin. Pinakamaulad ng parokya namin sa buong mundo. Kailan kaya ako ikakasal? At saka sana kasing ganda ni Paulita. Oo nga eh. Mahalap ka. Kailan kaya ako ikakasal? Pag nakahanap ka ng tamang lalaki para sa'yo. Maligayang pagdating, halina't salubungin ang bagong kasal.
Gracia! Nakasulat dito, Mantes Pares Crisostomo Ibarra. Iyan ay biro lamang. Hindi magandang biro mula sa isang taong matagal nang namayapa. Si Ibarra! Si Ibarra ang may sulat nito! Saan ang sulat kami ito? Hindi kaya nais na tayong patayin lahat? Padre Irene, pakitaas na lamang ang mitsa. Sasaglit lamang. Magnanakaw! Habulin niyo ang magnanakaw! Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang Wala na ang lahat na ito. Sakit lang. Tatalab na ang lason sa aking katawan. Diyos ko, tumalikid lamang ako sandali. Wala na laman ng botelya. Wala nang lunas. Bago mag-alas 8, dadakting na ako, buhay man o patay. Ulit hindi ako patadakit ng buhay. Panginoon ko, bakit nangyayari ito? Pagdakabata ako, nagawa na ang nagawa. Lumalalim na ang gabi. Nais ko nang inalad ng aking lihim. Uy, nais na ako itanong sa inyo. Itanong niya't lilinawin ko. Totoo na. Oo, na may isang dakilang Diyos. Nagubagabi sa kapalaran sa katauhan. May iba pa tayong magagamit. May morphina, may eternal at may chloroformo. Huwag na kayo mag-aksaya na pala. Malapit na ako mamatay. Ngunit, ayong mamatay na may dalang kasamaan. Tulungan mo ako, Padre. Patawarin ka ng Diyos, anak. Tandaan mo, alam ni Bathala na may kahinaan tayo. Alam niya hindi mo ginusto ang lahat. Na ikay nasilaw lamang ng galit at paghiganti. Bakit? Ang Diyos po ba? Ang nagbigay sa akin ito? Sabihin niyo. Wala makakapagsabi. Wala makakapagsabi ang iisip ng Diyos. Bakit? Bakit akin niya ako tulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan, tanging pag-ibig lamang ang makakapagbigay ng kadakilaan. Tinatanggap ko paliwanag mo. Pero bakit? Bakit ako? Hindi ang makamakasalanan. Nagbubulag-bulagan ng Diyos niyo. Kailangan maghirap. Kailangan makaparanas ng hirap. Hirap? Kung kailangan ng tao ang magtiis at maghirap? Ano yung Diyos yan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Salamat sa iyong paliwanag. Tinatanggap ko ng malugod yung bata. Ngayon, maayos na ang aking kalooban. Malapit na akong mamatay. Makakamtan ko na rin ang kapayapaan. Pati ang kalayaan. Sir Simon! Sir Simon! Senyor! Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda,
Dayuhan ay nahalina, bayan ko binihag ka, nasadlak sa dusa.